Hello po mga kabayan, mga kalingap, ka-business kapapi, magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Reaction pa ko ngayon. Ito po ay, i-connect ko po yung mga dots. Dami ano. Patungkol po dito sa nangyari kay Arjen. Meron na po ako kasing reaction sa kanya, pero gaya ng sabi ko, naka-reserve pa ako. Baga, hindi ko muna pinakawalan yung instinct ko. Pero ngayon, dahil doon sa live ni Kuya Bal, meron siya mga nabanggit doon, ipaparinig ko rin po sa inyo. And then, doon kay Kalingap JJ, meron din po siyang pinaliwanag, reaction patungkol doon sa nangyari kay Arjen. And at the same time, may bago lang, ilang araw na rin, 2 days ago na yata, si Ma'am Bupil. Meron din ho siyang reaction, naka-receive siya ng chat. So, questionable kung si Arjen yun, kasi nakalak nga daw yung profile. Pero bago yun, maraming salamat po. Welcome sa aking mga bagong pasok na mga sumuporta po sa akin. Salamat. Mga silent viewers, nagla-like, nagko-comment, mga commenters po, thank you sa suporta ninyo. Salamat po sa hindi ninyo pag-skip ng ads. And please support po Kalinga Prab, ayan, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Chakta PM Matubang, mga kasamahan ko pong reactors sa Kalingap, Karepa Reactors, ang buong team ng Kalingap, and also Ka-Business Official, Papa Nins TV, Ka-Business Family, Mrs. KB Official, at din yung mga kasamahan ko pong mga reactors dito sa Ka-Business Official, excuse me po. And at saka mga kaguwangs na rin po. So ito, pakinggan ho muna natin ang sinabi dito ni Kuya Bal. Kasi si Arjen po, tawag dito, yung nakaraan, sinugod sa ospital noong time na may event doon sa Velvet Box. Maglarampa sila Carla, sila Edo. Hindi nakasali si Carla kasi nga doon sa nangyari kay Arjen. So ito, pakinggan muna natin. Kasi totoo lang yung instinct ko talaga na parang may duda ako. Drama-dramahan, parang ganun. Pakinggan muna natin ang sinabi dito ni Kuya Bal. Ayan. Walang pwedeng makapaghiwalay po, no? At gumawa ng kadramahan sa IDC. Talagang sila na po. Ang kulang sa kanila ay kasal na lang. Ang kulang sa kanila ay kasal na lang. Hintay lang po natin na mag-18 siya, no? So yun po ano sinabi ni Kuya Bal, walang makapaghihiwalay sa EDC. Ako ay pinag-uutusan lang. May nag-utos sa akin po mga kaibigan na bantayan ko raw po ang EDC. Kaya ako naman po ay magbabantay dito sa EDC mga kaibigan. Mabantayan ko yan. Pag may mga pasingit-singit dyan, mga nagpapapansin, ay titirahin natin. Hindi pwedeng gayon po na alam natin po na sila po ay talagang nagmamahalan po at nag-iibigan. Tapos sisirain natin yung diskarte. Abay, hindi pwede. Mahirap nang mapikot si Papa Eds. Iiyak si Biancy pag gayaan. Nawala si Papa Edo at napikot, abay, hindi pwede sa atin yan. Luluha at iiyak ang baby Biancy natin. Kaya, bantayan po natin ito mga kaibigan. So yun na ng mga kalingap, sinabi ni Kuya Bal, talaga babantayan niya ng EDC. Kasi ayaw niyang may mga, baka nga mapikot, mapikot pa si Kalingap Edo. So yun ano, alam na natin ang tinutukoy dito ni Kuya Bal. Hindi ko na po itutuloy-tuloy, no? Kasi yung nangyari nga kay Arjen, ang dami rin kasi nagtatanong, doon sa comment section, bakit ang tinawagan si Edo? Bakit hindi agad ipinaalam sa pamilya, sa nanay, tatay, mga magulang? Yun ang una. Nandun si Carla. Tingnan natin ang nangyari sa bata. Hindi rin siya nakasali sa kanilang event dahil doon sa nangyari kay Arjen. Sa totoo lang, ito based on my own experience. Malayo ako sa mga anak ko. Kahit sino sa kanila yung nagkakasakit, sa akin kagad sinasabi. Nagme-message sa akin yung mga anak ko. Pinapaalam sa akin. So ako naman, since malayo ako na yung gumagawa ng paraan. Sinachat ko na kung sino yung mga lalapit dun sa mga anak ko. Yan. Kasi nag-aral din po kasi yung anak ko sa syudad. Siya lang mag-isa sa boarding house. Yung aking panganay. So, may kakilala ko dun sa lugar na yon, nakisuyo kung ano. Ayun. So, ibig sabihin,
magulang muna bago yung ibang tao. Pero bakit si Eds ang tinawagan? Pero tapos na yun, nandoon na, no? Pero yung napansin ko talaga doon, parang hindi ako komportable sa nangyari. May kasamang drama. May kasamang oo, siguro, epekto baka umiyak siya o ano man ang kanyang ginawa, stress o ano man. Yun, kaya siguro sumakit yung dibdib. At lalo ho akong naguluhan o lalo akong na-confused ba yung tawag doon. Nung napanood ko ho yung isang reaction din ni Kalingap JJ, paliwanag niya, patungkol doon sa nabanggit niya, i-attach ko po yung video, pakinggan niyo muna, ito yung sinabi niya. Una kong pinabasa sa kanya ni Rosan conversation namin ni Rosan, guys. Pinabasa kung ano yun, kung ano yung reseta na yun. Para po sa akin, una kong tingin, first POV ko, point of view ko din sa sa reseta talaga. Muntinlucos, pero hindi daw. Pinakita ko pa nun kay Rose, baka ganito yun. Una kong basa. Tapos, kung tinanong ko si Rosan kung tinanong yung doktor kung ano ba yung gamot. Sabi niya, tinanong daw niya. Tapos, ang sagot daw ng doktor, mga kalingap, yung reseta daw po nun, it's multivitamins. Multivitamins, guys. So, hindi siya connected sa case po ni Arjun. So, dun pa lang, guys, nagtaka na ako. Sabi ko, parang hindi naman ata asthma ang sakit ata ni Arjun. Parang mukhang kailangan pa mag-dig deeper or mag-general check-up po si Arjun. So yun na mga kalingap, sinabi ni Kalingap JJ na yung reseta, alam niya kasi yung gamot para sa may asthma. So hindi pala yun. So tinanong niya pa si Rose Ann kung itanong ba sa doktor kung anong klaseng gamot yun. Kasi alam naman natin yung sulat ng mga doktor, grabe, ang hirap ang hirap basahin. So tinanong nga daw ni Rose Ann, multivitamins. So kahit, di ba, narinig niyo naman sinabi ni Kalingap JJ, parang ang layo ng multivitamins doon sa dinadain niyang sakit. So anong iisipin natin? Nagdrama si Arjun? Kasi nakalabas din naman sila kaagad eh. Kasi kung sabi ko nga, kung fatal, kung talagang delikado, obserbahan siya. Hindi siya pa uuwiin. At saka dapat meron ng first aid para pain reliever doon sa kanya nararamdaman. Pero noxygenan lang siya. At nakita naman natin nung pagbaba sa kotse, kapit tuko sa liig ni Kalingap Edo. Hindi ba talaga siya makalakad noon? Talaga ba ang ganun? Kasi kung wala kang, alam ko, ang walang lakas, as in yung katawan mo, bagsak talaga. Pero siya, grabe yung lambitin. Napansin nyo rin yun, no? Ang dumi ng mga isip natin. Alam nyo, para sa akin, parang, Kuya Bal, kay Kuya Bal ko talaga doon, parang nagdrama. Yung para maabala, para hindi matuloy. Kasi, nung binisita ulit siya, si Arjun, ni Kalingap Edo kinabukasan, para kumustahin. Wala siyang kasama doon, siya lang mag-isa. So, kunento niya, yung mga nangyari, ayun nga, parang umiyak, sumigaw daw siya nung time na yun, baka daw wala na sila, si Carla, kasi papunta ng event. So, talagang sinadya niya siguro gumawa ng kumusyon para si Carla hindi makaalis. Alam niyo masasabi ko, pasensya na talaga. Parang may inggit siya kay Carla. Nandun sila Rose Ann ba? Gusto niya talagang masira yung araw. Yan. Kaya tapos, ayun, ito pa, idagdag ko na rin napanood ko yung vlog, reaction ni Ma'am Bupil. Meron kasi siyang na-receive na chat. Hindi siya sure kung si Arjun kasi nakalak nga daw ang profile. Pero napaka-arrogante. Yung niya, yung message na yung panoorin niyo po sa channel ni Ma'am Bupil, ilalagay ko po dito yung naging tawag dito thumbnail niya para madali niyo po ma-search. Masasabi ko may pagkamaldita ito si Arjun. Sa totoo lang, may pagkamaldita siya. Kaya siguro malayo yung grasya sa kanya. Tingnan nyo na pag-iiwanan. Mahirap kasing
hindi natin sabihin kung ano talaga yung nararamdaman natin para dun sa nakikita natin. So napapansin ko talaga siya na si Arjun, gusto niyang sa tingin ko, sobra ang niya, inggit, may inggit siya. Hindi natin alam kung kanino, pero nakikita ko po na meron siyang inggit sa kanyang katawan. Yeah. Nadadagdagan pa na stress siya sa kanyang pag-aaral, financial. So, parang ang dating dito sa nangyari, si Kalingap Edu ba yung tatay niya? Ang kapamilya niya? Pagdating nga doon ng Kalingap Edu, sabi niya, ba't hindi pa kayo tumawag ng tricycle? Hindi nga daw, hirap nga daw silang buhatin. Taken na yun, hirap silang buhatin. Pero kung talagang, hirap ka na talaga, magsisikap ka na makababa, makalakad, makapunta sa labas. Bahalang gumapang ka, basta madala ka sa hospital, sarili mo, kung talagang naghihingalo ka na. Pero kung artista, para kabakabahan yung mga nandyan na nakapaligid sa'yo, para maabala-abala sila sa kanilang mga gagawin, ayun po yung nangyari. Kaya pasensya po kayo mga kalingap, sinabi ko lang talaga kung ano yung napansin ko dito sa batang to. Sana po, may matutunan si Arjun sa mga nangyari na to. Huwag siyang maging maldita, matuto siyang maging mapagpakumbaba, at yan, ang daming nang babasya kanya, pero sinasagot niya. Ang sagot pa naman niya na talagang as in, ang taas. Yun, narinig naman doon kay Ma'am Bupil sa kanyang kasi binasa niya ang haba nga, pinasilip yung sa cellphone. So yun lang po yung sa akin, sana maging maayos yung ugali ni Arjun, na tanggalin yung inggit sa katawan. Yun ang napapansin ko, inggit talaga Pasensya na kayo. So yun, maraming salamat po sa suporta ninyo. Shoutout po sa inyong lahat. Lahat po na nakasuporta sa akin. Hindi ko na kayo muna iisa-isahin. Maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. Kung ano man inyong gagawin. Maging ready po kasi anytime yung panahon natin biglang may nangyayari na lang. So maging handa po tayo. Lalo na't nababalitaan po dyan na baka magkalindol. Huwag naman po sana. Maging ready lang po. Dapat mayroon yung pito. Lalo na sa mga bata, nakakwintas lagi para in case of emergency, meron kayong magagamit pang sa atensyon. In case of emergency, importante po yun, at saka yung flashlight. So hanggang dito na muna ako. Maraming salamat muli. Ingat po tayo. To God be the glory.